Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Halikayo at tayo'y manumbalik sa Panginoon, pagkat ang nanakit ay siya ring magpapagaling. Siya ang nanugat, kaya siya rin ang gagamot. Sa loob ng 2 araw ay mapalalakas niya tayo uli, at sa 3 araw, tayo'y kanyang ibabangon, upang mamuhay sa kanyang pagtangkilik. Halikayo, sikapin nating makilala ang Panginoon. Tiyak na tutugunin tayo sa ating panawagan. Sintiyak ng pagdating ng bukhang liwayway. Darating siyang walang pagsala, tulad ng patak ng ulan na dumidilig sa kaparangan. Ano ang gagawin ko sa iyo, Efraim? Ano ang gagawin ko sa iyo, Juda? Ang pag-ibig ninyo sa akin ay tulad ng ulap sa umaga, gaya ng hamog na dagling na papawi. Kaya nga, ipahahampas ko kayo sa aking mga propeta, lilipulin ko kayo sa pamamagitan ng aking mga salita, at simbilis ng kidlat ang pagkatupad ng aking hatol, sapagkat katapatan ang nais ko at hindi hain, at pagkakilala sa Diyos sa halip na handog na susunugin. Ang salita ng Diyos. Katapatan ang naisin kalakip ng paghahain. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa iyong kagandahang loob. Mga kasalanan ko'y iyong pawiin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karumhan, at ipatawad mo yaring kasalanan. Katapatan ang naisin kalakip ng paghahain. Hindi mo na nais ang mga panghandog, sa haing sinunog di ka nalulugod. Ang handog ko, O Diyos, na karapat-dapat, ay ang pakumbabat pusong mapagtapat. Katapatan ang naisin kalakip ng paghahain. Iyong kahabagan, O Diyos, ang Siyon, yaong Jerusalem ay muling ibangon, at kung magkagayon ang handog na haing, dala sa dambana, torong susunugin, malugod na ito'y iyong tatanggapin. Katapatan ang naisin kalakip ng paghahain. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus ang talinghagang ito sa mga taong ang tingin sa sariling matuwid at humahamak naman sa iba. May 2 lalaking pumanhik sa templo upang manalangin. Ang isa'y Pariseyo at ang isa na may publikano. Tumindig ang Pariseyo at pabulong na nanalangin ng ganito, O Diyos, nagpapasalamat ako sa iyo pagkat hindi ako katulad ng iba, mga magnanakaw, mga magdaraya, mga mangangalunya. O kaya'y katulad ng publikanong ito, makalawa akong nag-aayuno sa loob ng 1 linggo, nagbibigay ako ng 10 ng lahat kong kinikita. Samantala, ang publikano'y nakatayo sa malayo, hindi man lamang makatingin sa langit, kundi dinadagukan ang kanyang dibdib at sinasabi, O Diyos, mahabag po kayo sa akin na isang makasalanan. Sinasabi ko sa inyo, ang lalaking ito'y umuwing kinalulugdan ng Diyos, ngunit hindi ang isa, sapagkat ang sinumang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat. Ngayon pong Sabadong ito, tayo po ay nasa 3 linggo na ng panahon ng Kwaresma. Tayo mga Pilipino, mayroon tayong kasabihan minsan na we say, magtaas ng bangko. No? Minsan tayo mga Pilipino ay mahilig pong bumida. No? Minsan sa kwentuhan, pag mayroong tayong isang kasama sa kwentuhan na bumibida na tungkol sa kanyang karanasan, minsan hindi may iwasan na tayo din, no? Ako nga no? Ganyan ating expression Ako nga O kaya, wala yan sa lolo ko. Yan po yung katuwang ating pagbibidahan
O kaya, sabihin natin, hindi naman sa pagkataas ng bangko. Pero, yan. Ibig sabihin po, once in a while, nagtataas ng bangko, nag-a-affirm po tayo ng magagandang bagay na may kinalaman sa atin o mismo sa ating buhay, no? Ano po ba yung maganda? Mas maganda kumpara sa iba, o at least kasing ganda ng iba. Tayo pong mga tao, normal sa atin na we do self-affirmation. Sabi nga Father, kung sino ba mag-aangat ng sariling bangko, kundi tayo na rin lang, no? Totoo naman, minsan it is good na you affirm yourself. Hindi maaring tayo po ay nakadepende lang sa ibang tao kasi we can never please everyone. May mga tao pong palaging may masabi tungkol sa ating hindi maganda. If we are only dependent sa papuri ng ibang tao, talaga, maraming tao po ang hindi makukontento. At maraming tao ang may masabing hindi maganda sa atin. Kung kaya minsan, importante rin, we do our self-worth, self-praising, self-acknowledgement, no? May mga nagawa tayong maganda, may mga nasabi tayong maganda. God gave us these skills that we're able to accomplish also things. Ang tawag po dyan, we are able to acknowledge our self-worth. Yun nga lang mga minamahal sa ating ebanghelyo ngayon pong araw na ito, kung saan na muli nagkwento ang Panginoon sa isang eksena. May dalawang tao sa templo na nanalangin, isang Pariseo, isang publikano. Yung isa, habang nanalangin, ang taas ng kanyang tingin sa sarili. Nag-self-affirmation siya. Sa kanyang pagtaas sa kanyang sarili, syempre, kailangan niyang ibaba yung iba. Mas maganda yung akin kaya sa kanya. Buti na lang, hindi ako gaya ng publikanong iyon. No? May mga taong nagataas ng kanilang sarili. In the process, may mga taong hinahamak, hinihiya, o binabadmouth, ika nga, no? Mali at hindi maganda yung mga sinasabi. Nang sa gayon, maikumpara, mas mataas ako, mas magaling ako kaysa sa iba. Mga minamahal na kapatid, yes, indeed, once in a while, self-affirmation is important. Nang sa gayon po, we are not dependent on other people. Yung kaya magpapahalaga sa atin, no? Minsan, nasabi kanina, may mga tao talagang hindi mo kontento. Kaya minsan, we affirm ourselves. Yun nga lang, when we affirm ourselves, sana huwag itong merong presyo na yung ibang tao naman ang hahamakin mo. Sisirain mo para lang iyong maramdaman na ikaw ay mahalaga, mas mataas sa ibang tao. Ang presyo ay ang paghamak sa iba. Pero kahit pa nga yung self-affirmation, God tells us today through the gospel, kahit po anong papuri mo sa iyong sarili, kulang yan. Maaring temporarily, it will make you feel good. Pero you will not find true meaning in it. Kung kaya nga po, ang nais ng Panginoon sabihin sa ebanghelyong ito, sabi niya, no, ang mga nagtataas sa kanilang sarili, ibababa. Ang mga nagbababa sa kanilang sarili, itataas. Not that God is telling us, hamakin mo yung sarili, no? You are worthless. God made us in His own image and likeness. Tayo po ay merong noble and sublime dignity. Katunayan, tayo tinawag na mga anak ng Diyos. Kaya nga, we are not worthless. Yun nga lang po, mga minamahal na kapatid, if we truly want to see our worth, it is through humility. Wala pong bagay sa mundo, wala pong tao sa mundo, walang papuri sa mundo ang magpupuno sa atin. Palagi po yan, kulang. Even if we would affirm ourselves, pandalian lang po yung good feeling na iyan. Sa huli, hayaan mong Diyos ang magtataas sa iyo. Let God remind you your true worth. Para ikaw ay makalapit sa Diyos at iyong marinig sa Kanyang iyong true worth, it requires humility. It requires always to stand before the cross. In fact, it requires for us to carry our crosses. Mga minamahal na kapatid,
In our humility, it is then we are emptying ourselves that God may be able to fill us up. In our humility, we are before the cross, wherein God tells us, Christ, His only Son, died for you. That is how important you are. At walang bagay sa mundo ang magsasabi sa iyong ganyan ka kahalaga, kung hindi ang Diyos at ang Diyos lang, na yung kanyang kaisa-isang anak, ibinigay niya para sa iyo, para sa atin. At yan ay ating marinig lamang sa ating kabaang loob. Kung tayo po ay punong-puno ng ating sarili. Ang cross, ayaw mo yan. Ayaw mong pansinin yan. Mas gusto mo yung mga magandang bagay, mga accomplishments, mga papuri. Pero ang krus, yan ay kahihiyan, ayaw mo niya. Yun nga lang, dahil ayaw mong pansinin ng krus, hindi mo talaga maramdaman at maririnig ang iyong totoong halaga. Dahil ang totoo, sa pamagitan ng krus na iyan, ang Diyos ay nagpakababa upang masabi sa atin, ganyan kanya kamahal. Ibinigay ng Diyos ang kanyang sarili para sa atin. Ganyan ka kahalaga. Mga minamahal na kapatid, marami sa atin para bang naghahanap po ng pampahay, no? Parang drugs. No? Hindi po drugs sa aking sabi, kung hindi, para lang we feel good. And sometimes for us to feel good, manghahamak ng iba, manglalait ng iba. Or for us to feel good, we affirm ourselves, we pamper ourselves. Lahat yan, pandaliang feel good lamang. If you want to truly feel fulfillment, happiness, and completeness, humility is the way. The cross is the way. The cross would tell you and remind you, Christ died for you. That is how important you are for God. Hayaan niyo pong ngayon kayo po ay aking basbasan muli. Manalangin po tayo. Kayo po ay yumuko na nawa tunay nga magpapahalaga tayo sa ating sarili at huwag manghamak ng iba. Panginoon, nagpapasalamat kami sa biyaya po ng krus, ang simbolo ng kabaang loob ng iyong anak na nag-alay ng buhay para sa amin. Nawa ang kabaang loob na ito ay sumaamin din, maisabuhay namin ng tunay nga palaging maalala namin at ay may kita sa pamamagitan ng krus ang aming halaga. Na tunay nga, ang Diyos ay nagdarak ng dugo, ang anak ng Diyos na si Kristo, namatay sa krus dahil sobrang pagmamahal sa amin. At narito ang aming tunay na halaga sa mundo. Dahil mahal na mahal kami ng Diyos. Sa mga pagkakataong parang kami ay nawala ng pagpalaga sa aming sarili, pagmamahal sa aming sarili, sa aming kapwa. Na Panginoon, ipaalam mo sa amin ang krus na ito. Ang krus kung saan yung sinasabi sa amin, ganito kakahalaga sa Diyos. Ang lahat ng ito ay aming dadalangin sa iyong ngalan, Kristo na mabuhay at naghahari, kasama ng Espiritu Santo at ng Ama, magpasawalang hanggan. Amen. At nawa, pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat.